Si Luke ay madalas na binubuli sa paaralan ng isang grupo ng mga thug. Ngunit ang hindi nila alam ay binabantayan siya ng kapatid ni Luke na si David, na kamakailan lang ay nagretiro sa Special Force. Nang malaman ni David kung ano ang nangyayari, hiniling niya kay Luke na ituro ang mga responsable. Desididong turuan sila ng leksyon, dinala ni David si Luke para sundan ang mga maton sa isang bar. Tumawag si David sa bartender at nag-order ng isang fireball cocktail na puno ng chili peppers. Pagkatapos, para sa bawat girlfriend ng bully, umorder din siya ng inumin. Nang maramdaman ng kahihiyan, lumapit ang isa sa mga maton. Dinala ang inumin at itinapon sa mukha ni David. Ngumiti lang si David at ibinalik ang pabor sa pagtapon ng maanghang na cocktail sa kanyang mukha. Pagdating sa mga taong nanakit sa kanyang nakababatang kapatid, hindi nagpapigil si David at tinuruan sila ng leksyon. Ang bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng malalakas na suntok mula kay David. Matapos mag-iwan ng pera para bayaran ng mga pinsala, lumakad siya palabas kasama si Luke. Ngunit ang totoo ay hindi talaga kapatid ni Luke si David. Sa katunayan, siya ay dating kasamahan ng tunay na kapatid ni Luke. Isang trahedya ang sumapit sa pamilya ni Luke 2 linggo na ang nakararaan. Namatay ang kanyang kapatid sa digmaan. Matapos ang pagkawala ng kanilang panganay na anak na si Caleb sa digmaan, ang pamilya Peterson, si Spencer, ang kanyang asawang si Laura, at ang kanilang 2 anak, sina Luke at Anna, ay nahihirapang makayanan ang pangyayaring ito. Isang umaga, nakita si Laura na nalulunod sa kalungkutan pagkatapos lumabas ng bahay sina Spencer at Luke. Biglang dumating sa kanilang pintuan ng isang mukhang magalang at maayos na lalaki. Natigilan si Laura nang tawagin niya ito sa kanyang pangalan, tila alam niya kung sino siya. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si David Collins, isang dating sarhento ng US Army, at sinasabing siya ang pinakamalapit na kaibigan ni Caleb sa kanilang serbisyo. Pagkatapos ay inanyayahan ni Laura si David sa kanilang tahanan at inalok siya ng inumin kahit na may hinala pa rin sa kanyang isipan. Patuloy niyang ipinaliwanag na gumugol siya ng ilang buwan sa pagpapagaling sa isang ospital ng militar dahil sa isang pinsala at dumiretso dito pagkatapos na ma-discharge. Sa sobrang kalungkutan, nagdahilan si Laura na gamitin ang banyo kung saan siya humihikbi nang hindi mapigilan. Pagbalik sa sala, ipinakita sa kanya ni David ang larawan ng deployment ni Caleb. Ang mga naunang pagdududa ni Laura tungkol sa kanya ay agad na nawala. Nang mapansin ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni Laura, si David ay mabilis na humingi ng tawad at nagkunwaring aalis. Gayunpaman, hinikayat siya ni Laura na manatili sa pamamagitan ng paggigiit na gusto siyang makilala ni Anna. Mainit at magalang, mabilis na nakuha ni David ang tiwala ni Laura, bagaman nananatiling maingat si Anna. Nang marinig ni Laura ang plano niyang manatili sa isang lokal na motel, nag-alok si Laura kay David ng kwarto sa kanilang tahanan hanggat kailangan niya. Pagkaalis ni Anna para magtrabaho, ipinakita ni Laura kay David ang kanyang guest room. Tiniyak niya sa kanya na ayos lang sa kanya na gamitin niya ang silid ni Caleb at iniwan siya upang makapagpahinga. Sa sandaling umalis siya, biglang nagbago ang ekspresyon ni David. Samantala, si Luke ay hinaharas ng mga bully sa paaralan ngunit walang lakas ng loob na gumanti. Agad na binago niya ang kanyang sarili nang sunduin siya ni Laura mula sa paaralan, kumikilos na parang walang nangyari. Habang nagpapahinga si David, mabilis niyang isinasangkot ang kanyang sarili sa buhay ng mga Peterson. Pagbalik sa bahay, nakilala ni Luke si David habang si Spencer ay naririnig na nakikipagtalo kay Laura para sa pagpapapasok ng isang estranghero sa kanilang tahanan. Siya ay nag-aalala na ang maghiliw na kilos ng sundalo ay nagtatakip ng isang mas madilim, hindi matatag na panig na kadalasang nakikita sa mga sundalo na nagdurusa sa PTSD. Samantala, napansin ni David ang mga pasa sa mukha ni Luke na natamo niya sa mga bully sa paaralan, ngunit ang huli ay nagkibit-balikat lamang, sinasabing tinamaan siya ng football sa mukha. Pagkatapos magkaroon ng maikling pag-uusap kay David, galit na galit si Spencer at hinimok ni Laura si Luke na gawin ang kanyang takdang aralin. Pinupuri ni David si Luke para sa kanyang talino habang tinutulungan niya ang bata sa kanyang takdang aralin na nagpaparamdam sa kanya na nambobola. Di nagtagal, umuwi si Anna mula sa trabaho ngunit nananatiling malamig kay David. Sa kabilang banda, nagbago ang saloobin ni Spencer sa kanilang bisita. Sa gabi, nagbahagi ang dalawa ng malalim na pag-uusap habang umiinom ng beer at nanonood ng isang football game. Habang hindi sinasadyang nabanggit ni Spencer ang kanyang problema kay David, nalaman niya na nahaharap siya sa pananalapi at na-stress na rin sa kanyang trabaho. Hindi kontento si Spencer na ang batang kasamahan niya, na panandalian lang pumasok sa kumpanya, ang na-promote bilang regional manager sa halip na siya dahil lang sa wala siyang degree. Ang mga pag-aalala ni Laura tungkol sa kanilang pananalapi ay lalong nagpapalala sa sitwasyon. Nang ihayag ni David ang kanyang plano na maglakbay sa Florida at magtrabaho sa konstruksyon, agad itong tinutulan ni Spencer at hiniling sa kanya na manatili muna sa kanila ng ilang araw. Habang tumatagal, nagsimula ng magustuhan ni Spencer si David.
Habang si Spencer ay umalis upang kumuha ng isa pang beer, nagsimulang magbago ang ekspresyon ni David. Hindi nagtagal bago naging supportive figure si David sa pamilya. Pinuntahan pa niya si Luke mula sa paaralan sa ngalan ni Laura at nilulutas ang kanyang malaking problema sa pambubuli sa paaralan na nakuha ang buong tiwala ni Luke. Sa kabilang banda, mas komplikado ang relasyon ni David kay Anna. Nang gabing iyon, pinilit ni Laura si Anna na isama si David sa isang Halloween party. Habang naghahanda para sa party, akala ni Anna na si Luke ang nasa banyo at hinihimok siyang lumabas para lamang harapin ang isang kalahating hubad na si David. Natigilan sa kanyang perpektong figura, nagsimula siyang mautal, namumula ng hindi mapigilan. Bagamat nag-aatubili, isinama ni Anna si David sa party na pinangunahan ng kanyang kaibigan, si Kristen. Nang ihayag niya na may nobyo siya, si Zeke, nangako itong itatago ang sikreto niya. Mabilis na pinahanga ni David ang kanyang mga kaibigan sa kanyang kagwapuhan. Habang si Anna ay umalis kasama si Zeke, ang kaibigan ni Anna na si Kristen ay sinalubong ng kanyang agresibong dating kasintahan na si Drew. Si David ay namagitan at pinrotektahan siya sa pamamagitan ng pambubugbog kay Drew. Humanga sa kanya, hinila ni Kristen si David sa isang silid at nagpabembang sa kanya na hindi alam ang kanyang madilim na bahagi. Sa panahon ng party, nagtanong din si David tungkol sa pagbili ng mga baril mula sa kaibigan ni Anna na si Craig. Nang tinanong niya ito kung bakit kailangan niya ito, sinabi niya na siya ay isang sundalo at gusto niya ng baril. Napansin din niya na nasa gitna ng away sina Anna at Zeke. Maliwanag, dahil sa kanyang masamang mood, nagpa siya si Anna na umalis ng maaga at si David ang nagkusa na humawak sa manibela. Sa biyahe pa uwi, nagpahayag ng pagkadismaya si Anna tungkol sa kawalan ng ambisyon ng kanyang kasintahang si Zeke habang nag-iipon siya para sa kolehiyo. Sinimulang bulahin ni David si Anna na sinasabing hindi siya pupunta sa digmaan kung mayroon siyang babaeng katulad niya. Naantig, nag-aalok siya na gawan siya ng isang mixed CD nang magpahayag siya ng interes sa isang kanta sa radyo. Sa pag-uwi, si Anna ay nahuhulog sa musika at sa kanyang mga iniisip habang ginagawa niya ang mixed CD para kay David gaya ng ipinangako. Lingid sa kanyang kaalaman, ang lalaki ay nakaupo nang hindi gumagalaw sa kanyang silid na may malungkot at halos nakakatakot na hitsura sa kanyang mukha. Sa parehong araw, hindi sinasadyang narinig ni Anna si David na may matinding pakikipag-usap sa telepono sa isang hindi kilalang tumatawag gamit ang telepono ni Luke. Parang humihingi siya ng bagong mukha sa isang hinihinalang plastic surgeon. Narinig din niya sa usapan na may humahabol sa kanya. Nakaramdam ng paghihinala, nakipag-ugnayan si Anna sa base militar para sa higit pang impormasyon para i-verify ang kanyang pagkakakilanlan. Ang tawag sa telepono ay nag-trigger ng alerto sa isang pribadong kontratista ng militar na tinatawag na KPG. Si David pala ay isang test subject ng militar. Siya ay ipinalagay na patay batay sa mga record ng militar. Si Major Richard Carver, ang pinuno ng proyekto, ay nagtipon ng isang pangkat ng mga espesyal na puwersa nang malaman na si David ay kasama ng mga Peterson at tumungo sa kanyang lokasyon. Di nagtagal, nakipagkita si David kay Craig at sa kanyang kasama para bumili ng mga baril. Nang makumpirma na may dalang pera si David, sabik na ipinakita ng partner ni Craig ang mga baril na dala niya. Pagkatapos ay ipinahayag ni David na kukunin niya ang lahat ng dala nilang baril na ikinalulugod ng dalawa. Gayunpaman, ang mabuting balita ay hindi nagtagal para sa kanila. Nang hindi kumukurap, pinatay ni David ang dalawang lalaki gamit ang handgun na nakuha niya sa kanila bago nakawin ang kanilang mga armas at granada. Samantala, nakatanggap si Anna ng mga update mula sa base militar tungkol kay David at sinubukang sabihin kay Laura ang tungkol dito, ngunit naantala ito sa pagbabalik ni Spencer. Napag-alaman na ang amo at kasintahan ni Spencer ay namatay sa mahiwagang mga pangyayari. Pareho silang uminom ng isang grupo ng mga tableta na parabang sabay silang nagpakamatay o ano. Dahil sa trahedya, nagbigay daan ito para sa biglaang pag-promote at pagtaas ng sweldo ni Spencer. Di nagtagal, nakatanggap si Anna ng masamang balita sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono mula kay Zeke na nagsasabi sa kanya na si Craig ay pinatay. Sa sobrang pagkabigla, nagtungo si Anna sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Kristen upang humanap ng aliw. Pagbalik sa bahay, umupo sina David at Luke sa balkonahe upang umukit sa mga kalabasa para sa Halloween. Nakita ni David na mapurol ang kanilang kutsilyo sa kusina at inilabas ang kanyang Swiss Army knife na pinutol ang kalabasa sa isang mabilis na paggalaw. Sa restaurant, ibinahagi ni Anna kay Kristen ang nakakagulat na impormasyong natanggap niya mula sa militar. Namatay umano si David Collins noong 1 linggo, ang kanyang pagkamatay sanhi ng sunog sa isang ospital ng militar sa Arizona. Ang mga nakakagambalang pagkakataong ito ay nagpapataas ng mga hinala ni Anna at iminumungkahi ni Kristen na hilingin niya kay Luke na hanapin ang mga numerong tinawagan ni David sa kanyang telepono. Pagkatapos umukit sa mga kalabasa, bumalik sina David at Luke sa loob ng bahay. Hinikayat ng dating militar si Luke na ipagtanggol ang sarili laban sa mga maton sa pamamagitan ng pagdadala ng kutsilyo sa paaralan.
Pagkatapos ay niregalo niya kay Locke ang isang Swiss Army knife. Sa sandaling iyon, si Anna ay bumalik sa bahay na nagpapanggap na parang walang nangyari, na casual na nakikipag-usap. Pagkatapos malagpasan sila, maingat na kinuha ni Anna ang telepono ni David nang hindi sila nakatingin at mabilis na bumalik sa kanyang silid. Pagkatapos ay binuksan niya ang ilang malakas na musika at kumuha ng larawan ng mga numero ng telepono sa history ng tawag. Sa sandaling iyon, biglang nagring ang telepono ni David, dahilan para magpanik si Anna. Dahil ayaw niyang mahuli, dali-dali niyang inihagis ang telepono sa kama sa kwarto ni David bago nagmamadaling bumalik sa kanyang silid. Halos kagad, lumitaw si David sa pasilyo na may malungkot na ekspresyon. Sinusubaybayan ang tunog ng kanyang telepono, nagmarcha siya sa kanyang silid at kinuha ang telepono habang ang isang malalim na hinala ay tumataas sa kanya. Nanatili si David sa labas ng silid ni Anna sa pagtatangkang mag-eavesdrop, ngunit ang tanging naririnig niya ay malakas na musikang sumasabog sa pintuan. Habang nagpipigil ng hininga sa likod ng pinto, nakahinga lang ng maluwag si Anna nang tuluyan na siyang umalis. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng tawag mula kay Zeke na hinuli ng mga awtoridad. Ito ay lumabas na siya ay nahatulan ng pagpatay kay Craig at sa kanyang kasosyo dahil ang baril na ginamit sa pagpatay ay natagpuan sa kanyang van. Puno ng kawalan ng pag-asa, naramdaman ni Anna na gumuho ang mundo sa paligid niya at nagsimula ang lahat sa pagdating ni David. Nagtiwala si Anna sa kanyang pamilya at kahit na ibinahagi sa kanyang ina ang kanyang kalungkutan, partikular na hindi pinapansin ni Spencer. Simula pa lang ay hindi na niya sinasang-ayunan si Zeke kaya naman itinago niya ang kanilang relasyon sa anino. Habang tumitindi ang away ng mag-ama, isiniwalat ni Anna ang nalaman niya tungkol kay David mula sa militar. Gayunpaman, ang lalaki ay nagbibigay katwiran sa kanyang mga hinala ng mahinahon. Sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na siya ay mula sa isang espesyal na unit ng puwersa at binigyan siya ng militar ng isang cover story para sa mga sibilyan. Pagkatapos itong sabihin, ipinakita niya ang kanyang mga military tag upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Kumbinsido sa mga salita ni David, si Spencer ay nagalit sa mga akusasyon ni Anna at hinihiling na humingi ito ng tawad sa kanya. Sa galit, si Anna ay nagsalita ng masama sa kanyang ama at pumasok sa kanyang silid. Nagpanggap na inosente, patuloy na ipinaliwanag ni David ang hindi pagkakaunawaan sa mag-asawang Peterson. Habang nakaupo si Anna na nagmumuni-muni, nagambala siya sa biglang pagsulpot ni David. Nagulat siya at nanlamig sa takot, umaasa sa masasamang gawi mula sa kanya. Sa una, malumanay na nagsimula si David. Nangako siyang aalis sa kanilang bahay sa loob ng ilang araw at nagpapahiwatig din kay Anna na itigil ang pagpasok sa kanyang pribadong buhay. Nakatutok ang matitinding mata nito kay Anna hanggang sa pumayag na rin ito. Habang paalis, naagaw ang atensyon ni David sa mix CD na ginawa ni Anna para sa kanya. Na parang walang nangyari, binago niya ang kanyang ekspresyon at nagpasalamat. Samantala, tumungo si Richard sa paliparan habang nagtitipon ng isang koponan para sa kanyang misyon na hulihin si David. Habang patuloy na inaalam ni Anna ang pagkakakilanlan ni David, natuklasan niya ang paggamit ng reverse directory at nalaman na ang tinawagan ni David ay isang plastic surgeon sa Miami na pinangalan ng Peter Boddington na nawala ang lisensya 2 taon na ang nakakaraan. Hiniling niya kay Locke na tumulong sa pagtuklas ng higit pang impormasyon tungkol kay David. Bagamat may reserbasyon pa rin si Locke tungkol sa mga hinala ni Anna, pumayag siyang tulungan siya. Gayunpaman, kapag inatake muli si Locke sa paaralan, lumaban siya sa pamamagitan ng pagsuntok sa mukha ng maton at paghampas sa kanya ng isang ruler. Pagkatapos nilang pareho na ipadala sa opisina ng punong guro, dumating si David kasama si Laura upang makipag-usap sa punong guro. Natutuwa si David nang malaman na ginawa ni Locke ang kanyang payo at lumaban nang siya ay nabuli. Dahil sa patakaran ng paaralan laban sa karahasan, nagpa siya ang prinsipal na paalisin si Locke. Gamit ang kanyang mabilis na katalinuhan at kaalaman sa batas, bina-blackmail ni David ang punong guro ng paaralan na maging mahinahon kay Locke na pinilit siyang bigyan lamang ng isang buwang detention ang bata. Dahil nakaramdam ng utang na loob, sinabi ni Locke kay David ang mga hinala ni Anna at ang plano nitong iulat siya sa mga awtoridad. Sa una, ipinagkibit balikat ito ni David. Ngunit nang ihayag ni Locke na alam niyang ginagaya ni David ang totoong Colin sa tulong ng plastic surgeon, agad na naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Gayunpaman, ipinangako ni Locke na hindi na mag-iimbestiga pa o sasabihin sa iba. Nalaman din ni David na sinabi ni Anna kay Kristen ang tungkol sa kanya. Habang tinutulungan ni David si Laura sa paglalaba, ipinapahayag niya ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa tulong at suporta nito sa pamilya. Tumugon si David na may bahagyang pagkabalisa at pumunta upang kunin ang natitirang labada. Ang katotohanan ay lumabas sa isang marahas na sagupaan nang dumating si Richard at ang kanyang koponan sa tahanan ng Peterson. Bago magkaroon ng pagkakataon si Richard na ipaliwanag ang sitwasyon kay Laura, muling lumitaw si David dala ang mga labahan at ang magkabilang panig ay agad na nasangkot sa isang matinding shootout.
Dahil nasugatan ang kanyang binti, tinangka ni David na tumakas ngunit nakasalubong niya si Laura sa kusina. Nang tanungin niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, ibinunyag niya na sila ni Caleb ay nasa iisang programa. Itinago ang kutsilyo sa kanyang kamay, si David ay nagdadalawang isip tungkol sa pagtapos kay Laura. Gayunpaman, inilantad niya ang kanyang lokasyon ng walang babala na nagodyok kay David na saksakin siya sa dibdib gamit ang kutsilyo sa kusina. Noon, napatay na ni David ang bawat miyembro ng team maliban kay Richard. Habang nagmamaneho, nakasalubong niya si Spencer at tinapos ang kanyang paghihirap. Nasugatan sa panahon ng paghaharap, ipinagpatuloy ni David ang kanyang misyon na alisin ang lahat ng balakid. Dahil na-flat ang gulong ng sasakyan, hiniram ni Richard ang sasakyan ng isang sibilyan para sunduin si Anna sa kainan. Hindi nagtagal pagkatapos ng kanilang pag-alis, dumating si David sa parehong kainan upang hanapin si Anna, ngunit hindi nagtagumpay. Dahil sa pagkabigo, pinatay niya si Kristen sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang dibdib at pagpapasabog ng mga granada sa kainan. Matapos makatanggap ng tawag, nagpa siya si Richard na hanapin si Luke. Ibinunyag niya na si David ay isang kalahok sa isang top secret na programang medikal ng militar, isang advanced na behavioral conditioning program na idinisenyo upang lumikha ng perpektong mga sundalo. Nakatakas si David matapos sunugin ang pasilidad ng pagsubok, pinatay ang lahat sa loob, at iniwan ang lugar na nasunog upang hindi matukoy ang mga katawan upang maniwala ang mundo na siya ay patay na. Sa recreation center ng paaralan, si Luke ay nagsisilbi pagkatapos ng school detention sa pamamagitan ng pagtulong sa mga paghahanda sa prom. Sasagutin na sana niya ang tawag ni Anna nang balaan siya ng guro laban sa paggamit ng mga telepono sa panahon ng detention at kinumpiska ang kanyang telepono. Habang papunta sa recreation center, napansin ni Anna at Richard ang mga sasakyan ng pulis at mga fire truck na papunta sa kabilang direksyon. Doon ay sinabi ni Richard sa kanya ang nangyari sa kainan, dumating si David sa kainan at pinatay ang kanyang kaibigan. Nakaramdam ng pagkakasala dahil sa pagbanggit niya sa sikreto ni David. Ipinaliwanag ni Richard ang neurological conditioning ni David na nagpoprotekta sa kanya at sa eksperimento. Nang mabigo ang eksperimento, naging program killer si David na inaalis ang sinumang maaaring ikompromiso ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi niya malamang na napigilan ang kanyang sarili kahit na gusto niya. Hindi nagtagal, dumating sina Anna at Richard sa paaralan kung saan ang isang Halloween dance ay isinasagawa sa loob ng isang haunted house setup. Sa sandaling makarating sila kay Luke, ipinahayag ni David ang kanyang presensya sa pamamagitan ng pagputol ng kuryente. Pagkatapos ay pinatugtog niya ang mix CD na ginawa ni Anna sa mga speaker habang sinisimulan niya ang kanyang huling pag-aalsa. Sa gitna ng pagkalito at pagkutitap ng mga ilaw, pinatay ni David ang guro ni Luke at si Richard gamit ang isang pamutol ng kahon. Noong una, tumanggi si Luke na maniwala na si David ay masama tulad ng sinasabi ni Anna kahit na nagmumungkahi na makipag-usap sila sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang mga pagpapalagay tungkol kay David ay nabasag nang sabihin niya sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ng kanilang mga magulang. Matapos matiyak na maayos na nakatago si Luke, umalis si Anna ng mag-isa para hanapin si David. Ngayon, ipinapakita ang kanyang tunay na kulay, hinanap ni David si Luke upang tapusin siya. Nang maisip ni Luke na malapit na siyang mahuli, nagambala si David ng ilang ingay mula sa malayo. Sinusundan niya ang isang bakas ng dugo mula sa lugar kung saan ang katawan ni Richard at naramdaman si Anna na nakatayo sa likuran niya. Dahil gusto niyang ipaghiganti ang kanyang mga magulang, pinaputukan niya ng baril si David na bumagsak sa lupa. Sa pag-aakalang napabagsak na niya si David, pinabayaan ni Anna ang kanyang pagbabantay at nasaksak lamang ni David sa binti sa isang sorpresang pag-atake. Sinubukan niyang barilin siya, ngunit ang baril ay hindi tumama at nagsimula ng apoy. Pagkatapos ay sinakal siya ni David. Sa isang huling pagkilos ng katapangan, si Luke ay namagitan at sinaksak si David gamit ang kutsilyong ibinigay sa kanya ni David at pinalaya si Anna. Nasugatan, sinabi ni David kay Luke na ginawa niya ang tama at nag-thumbs up bago bumagsak sa lupa. Sa huling eksena, dumating ang mga awtoridad at nailigtas sina Anna at Luke. Habang nakaupo sa labas sina Anna at Luke sa isang ambulansya, nagulat si Anna nang makita si David, duguan at nakasuot ng damit ng bumbero, nakatingin kay Anna. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.